Hello Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, Pisces, first card ninyo, Divine Timing. Okay? So, hindi pa ngayon ang divine timing, no? Hindi pa dumadating, hindi pa pumapasok yung tamang pagkakataon para sa kung anumang bagay ito na gusto mong mangyari, pinagdadasal mo, hinihingi mo. So, yun. This is paalala sa inyo, no? Na just trust the process kasi the universe is still working on it. Kung ano man itong hinihingi mo, the universe is still aligning people, circumstances, resources, kung ano yung kakailanganin ninyo sa para matupad itong kung ano man ang pinapangarap mo or ano man itong hinihingi mo. Okay? So, sabi dito din, let it go, release, and don't look back. Okay? So, maaaring merong bagay dito or tao or situation na kailangan mo nang i-release. Okay? This could be something na alam mo nang hindi naman na nakakatulong sa'yo. This could be something na kailangan mo nang i-let go, kailangan mo nang i-release because hindi na to, pwedeng hindi na to nakakatulong sa'yo, maaaring this is not beneficial for you anymore, pwede rin na hindi na positive, no, yung energy na dinudulot nito sa inyo. Kaya i-let go mo na. Huwag mo nang sayangin ang oras mo dito sa mga bagay na ito or tao. Okay? Soul mission. So, siguro ngayon, nag-undergo ng spiritual awakening ang iba sa inyo. Maybe you are finding out na ngayon kung ano talaga ang iyong mission sa buhay, ano yung inyong purpose ninyo, anong purpose ninyo in life. Maaari na ngayon madidiscover mo na yan. Maybe the universe is going to bring you towards that path, no? Around this time. Maaring makikita mo na ang daan patungo doon sa kung ano ang inyong mission. O pwede rin kasi na pinagdadasal mo na yan. Pinagdadasal mo na maaring nagtatanong ka din na why am I here? Bakit ako nandito? Diba? Ano ang mission ko sa buhay? No? Minsan talaga dumadating sa isip natin yun, diba? Kaya maaaring ngayon, ganyan ang inyong sitwasyon. Hinahanap mo na ngayon yung path towards your purpose. So what else? We have selflessness, humility, conscious action. So, yan. Siguro, you are going to be um, projecting your selflessness sa ngayon, no? Maaaring nararamdaman ninyo ngayon yung pagiging selfless ninyo or maaaring you are going to be more selfless sa ngayon. Baka maraming tao dito yung matutulungan ninyo or tinutulungan ninyo na mas inuunan nyo sila, mas inuunan ninyo yung pangangailangan nila kasi yung mga pangangailangan mo, you are prioritizing helping other people rather than helping yourself, yung ganon, no? So, kasi napakabait mo, napaka-humble mo, no? Talagang ano ka, masakripisyo para sa iba. So, we also have dream walker, dreams, the collective good, illusions. Um, Maaari, no, na yung dreams na to is yung dream na panaginip. Okay? So, it feels like to me na baka ang dami mong napapanaginipan lately. And pay attention to that, no? Sa mga napapanaginipan mo. Kasi those are messages from the universe. That could be messages from your angels, could be messages from your loved ones na nag-passed on na on the other side. Pwedeng ganun yan. Kaya pay attention doon sa mga elements na naaalala nyo papagising ninyo, kung ano man ang mga yan, kung anong nakita ninyo sa inyong panaginip na naalala nyo papagising ninyo, make sure na isulat ninyo agad yan sa cellphone ninyo, isave ninyo, or kung sa papel, isulat ninyo. And make time, no, na i-google ninyo, hanapin ninyo yan, kung ano yung dream meaning, no, na kung ano mang elements ng naalala nyo pa sa inyong panaginip.
at pwede ninyong pag-aralan yan, balik-balikan ninyo kasi gabayan sa'yo ng universe. Diyan ninyo makikita paminsan kung mayroon kayong sitwasyon na parang kailangan ninyo ng guidance ng divine, balikan ninyo yung sinulat ninyo at tignan ninyo because you may find the guidance there. You may find the answers doon sa kung kunyari meron kayong mga tanong no sa divine. So we have sacred union. Ayan. So, maaari na meron ditong papasok sa bagong love and romantic relationship. Para sa iba sa inyo, baka kayo ay magkakajowa. Kung kayo ay single pa, so maybe ngayon you are going to start a new relationship. Maaari ngayon lang kayo magkaka-love life or baka meron ng kasalan dito. Baka meron ng mauuwi sa kasalan ano ang relationship ng iba kung kayo ay nasa existing relationship na. So we have the Fool. Ayan, the Fool is a new beginning. Now, Ace of Pentacles is also a new beginning. Wow. So, ang ganda nito. No? This is really beautiful. Unahin na natin si the Fool energy. Si the Fool is a new beginning at kung ano man ang sisimulan ninyong bagong ganap dito sa buhay. This is something na bagong-bago talaga sa'yo. This is brand new, you know, sa buhay ninyo. This is something na talaga ngayon mo lang ito, this is when you are going to embrace this. As in, bagong-bago ito, bagong opportunity, bagong trabaho, pwedeng new relationship, pwedeng bagong commitment ninyo, talaga bagong level no, sa inyong commitment, something like that. Or anything, pwedeng mag-abroad kayo, that is something new for you, pwedeng ganon. So, we also have the Ace of Pentacles. The Ace of Pentacles is a new beginning in terms of your finances. So, napakaganda kasi ito na yung simula ng pagiging abundant ninyo. Ito na yung simula ng pagiging prosperous ninyo. Okay? So, si Ace of Pentacles is something na talaga namang swerte ang hatid nito kasi this is going to be the start of the inflow of abundance and prosperity into your life. Ito yung simula na ng pagtanggap ninyo ng pera, ng oportunidad na pwedeng pagkakitaan, pwedeng meron ditong inheritance, pwedeng yung perang ito manggagaling sa sale of property, or pwedeng may panalo kayo, baka mananalo kayo sa mga game of chance, or pwedeng may windfall of money. No? So, yung perang ito could come from different sources, depende sa inyong sitwasyon. At ito na yung simula ng pagiging komportable ninyo pagdating sa pera. King of Swords. Ayan. So, maaaring may mga decision kayo, financial decisions na gagawin, no? Kasi nga, baka talagang maraming pera ang pwedeng dumating sa inyo. So, baka kailangan mong pag-isipan, pag-desisyonan saan ko ilalagay ang pera. How am I going to manage the money? 'Di ba? Kaya po pwedeng magkukonsulta kayo no, sa mga taong may expertise pagdating sa pera kung paano ninyo i-manage, saan ninyo i-invest, yung mga ganon. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.